Jared McCain. May nabasa nga tayo sa naging post ni PBA Insider News na kung saan ayon dito credit po. I heard that SBP is once again looking for a new naturalized player for Gilas Pilipinas because Benny Boatwright is no longer responding to them. According to our source, they are monitoring the papers and health of PhilAm NBA player Jared McCain if he can play as a local or naturalized player for Gilas Pilipinas. Source, SBP Insider. So kung tunay mang hindi na sumasagot sa kanila yung Benny Boatwright gaya ng sinabi rito, nako, bad news ito. Pero kung tuluyang ipupush or ipush ito batay sa sinasabi rito about kay Jared McCain, goods na goods ito. Dahil sa mga hindi nga po nakakakilala kay Jared McCain, ito nga po ay ang 2024 16th overall pick, first round pick ng Philadelphia 76ers sa NBA draft. Kasalukuyan nga po ito naglalaro sa NBA para sa team ng Philadelphia at isa ngayon ito sa may pinaka-impressive game na nagagawa ngayon sa team ng Philadelphia. So si Jared McCain nga, proud Pinoy ito kahit na hindi full-blooded. Shout out my Asian community though. So what? Shout out my Asian community. Do you think Jared's Asian, Bona? Jared is Asian? I am. What's he? Filipino. Oh, Filipino. Yeah. You didn't know that? I mean, only like probably 10%, but that counts, right? So si McCain sa estilo ng laruan na to, pwede ito maglaro sa 1-2-3 position. At kung sakaling masama ito sa Gilas, gandang kombinasyon ito sa mga big man ng Gilas like Kai Soto. Dahil siya yung player na hindi lang scorer kundi good passer din. Kasalukuyan nga pong 21-year-old lamang ito. May taas na 6'3". Ang maganda kay Jared McCain, nasa sa puso niyang paglalaro at proud Pinoy nga siya. So, ano masasabi niyo at opinion niyo rito kung sakaling yung Jared McCain ang maging Gilas naturalized sa hinaharap? At dito tayo patungkol sa kapansin-pansing pagbabago ng laro ni Jimmy Malonzo. So mukhang ayaw matulad ni Jimmy sa nangyayari kay Maya kung dati hilig talaga nitong sumalampak kahit naaalanganin na. Sige kung sige talaga siya. Pero ngayon nagkaroon siya or nagmatured na sa laro niya. Kung saan nag-adjust talaga siya sa kilos at laro niya. Kumbaga madalas noon may pagkakabara-bara. Pero ngayon eto't kontrolado na niya. Hindi na nga siya yung basta-basta nagdadunk lang. Kumbaga kapansin-pansin since nga po nang ma-injure ito, naging alalay siya at naging mas matalino siya sa kanyang mga desisyon at galaw. Kumbaga natuto si Jimmy Malonzo na kailangan niya nga po ngayon gawin kung paano maging consistent sa bawat laro niya. Pansin nyo, mas naging threat pa nga po si Jimmy Malonzo ngayon sa perimeter at maging sa 3-point area. So kita kung ano yung talagang nai-improve at in-improve niya sa laro ngayon. Dahil na rin yan sa kanyang pagpupursige. Dahil tingnan nyo, sa pagpupursige niya ito, eto't nagbubunga na. At dito tayo about kay Japet Aguilar. Marami nga po ang nakapansin sa mga pinagbago ng laro ni Japet. Hindi yung about sa stats niya, kundi yung about sa skills niya. Kung titingnan mo naman, yung laro niya ngayon, okay naman. At nakakapag-contribute pa naman talaga ng maayos. Pero nakakapanghinayang lang din yung nawala sa kanyang laro. Yun bang pag-alis niya sa 3-point shooting niya na nooy maayos naman niyang nagagawa. So dati talagang bumibitaw si Japs ng 3. Solid. Madalas nakakapagpanalo pa nga po ito ng laro na siyang madalas pang bumabanat lagi noon sa mga crucial game. So maganda sana kung ibabalik niya yung tira niya sa 3 dahil isa din yan sa maaasahan, lalo pa ngayon na nagkakaedad na siya. Kung mapapansin nyo yung dati yung ginawa nila Hugnatan and Taulaba naging effective nung nagkaedad sila. So sana ngayong may edad na si Japet ibalik din niya dahil effective naman nung ginagawa niya noon ito Bukod doon, bukod sa makakatulong sa sarili niya, makakatulong din ito sa kanyang team. Dahil halos nga kung tutuusin, kung tumira naman siya sa 3,
Possible talaga na mas malaking tulong ito para sa kanila. Hindi rin naman nagkakalayo yung ginagawa niya sa Hinebra kasi madalas bumabanat siya ng perimeter. So konting urong lang, 3-point area na. So possible, baka mas maging threat pa nga siya sa 3 Si Japet talaga, meron talaga yan noon pa. Kaso bigla na lang nawala at di na nga po sinubukan pa. Lalo na nung nawala si Greg sa lineup. Sayang lang din talaga at nawala yun ngayon sa laro niya. At bago nga ang lahat, baka naman po pwedeng makahingi ng isang subscription para sa ating channel or paki-follow na rin po kung nagustuhan nyo ang ating mga basketball update. At kung ito na may makakabigat para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Maraming salamat po.